Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangaral na munting channel ito sa iba't ibang panig ng mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid, sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay July 18, 2025 at kalapit pong alas 4:24 ng hapon ito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbubukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood at pakinggan. Dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Alas 4:30 ng hapon. Dito po sa Facebook Live. Muli isang biyayang pakikinig po sa bawat isa at lawin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat na makakapanood at makakapakinig nito pong ating paksa. Ang ating pong paksa sa hapon pong ito ay tayo po'y nasa ikalimang bahagi na kaunting kaalaman sa kasulatan Santiago 1:22. Mamuhay kayo, sabi niya doon sa mga kapatid, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadanan ninyo ang inyong sarili. So, lobin po ni Abay Hawa na sa tuwi-tuwi na ating pong pangaral ay maunawaan kasi nga hanggat hindi ho naiintindihan, naunawaan ng marami, para lang tayong nasa isang reliyon na kumbaga walang nangyayari. No? So sana, yun ang ating panalangin na may paunawa ni Abay Hawa sa bawat isa. At ganoon din doon sa mga patuloy na nakikinig at nanonood. At magandang hapon, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Sister Shirley Bandojo Abrera, Sister Elizabeth Denz. Magandang hapon, Brad Carlo Roll, Sister Ging Bakar, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Noli Tungkua, Brad Sam Rotoni, Sister Lori Calderon, Brad Edmondo Umali, Sister Lisa Indinible Corsiga, Sister Lolita Corsiga, Brad Wilfredo Bedes, at ganoon din ng kanyang mga magulang, si Brad Pedro at Dominga Bedes, Sister Lisa Indinible Corsiga, Brad Rodelio Nava. Magandang gabi na dyan, o hapon pa rin, gabi na. Brad Fortunato Juarez, Leonardo Corsiga, Sister Shirley Radarisa, magandang hapon. Alas 4:28 na po ang ating oras. Sebastian Juarez, Brad Jesse Juarez, Shirley Bandojo Abrera, Sister Cristina Juarez,
Sister Chris de la Cruz Kim, ganang hapon. So, 4:29 na ang ating oras. Jen L. Juarez. Milchor Pasis, Joel Suela. At salamat nga po pala doon sa mga kapatid na nagsishare. Nakikita natin yung mga views ng mga kapatid na nag-share. May yung share ko ho ay nasa 500. Mahigit yung iba nasa 300. So malaking bagay ho yan na naibabahagi natin yung ginagawa nating pangangaral. So punta na ho natin yung ating paksa sa hapon po ito. Tayo po ay nasa ikalimang bahagi na. Dito po sa ating tatalakayin ay hinggil po doon sa Santiago 1:14, patuloy. Sabi ho dyan, ngunit ang bawat isa ay tinutokso kapag siya'y nadadala at may hikayat ng kanyang sariling pagnanasa. So, ayun. Ibig sabihin, yun daw kung kasalanan ay hindi dahil kasi merong mga sinisisi ang marami. Sa bagay sa hindi ho nila pagkaalam na yung diablo pala, yung iba sinisisi yung diablo, yung Diyos, yung magulang, lipunan, edukasyon. Ang daming sinisisi. Itinatapon nila yung kanilang paggawa ng kasalanan sa iba't iba. Sinisisi yung gobyerno, sinisisi yung kung ano-anong sinisisi. At ang binibigyan nila ng papuri ay yung kanilang reliyon. Kundi dahil sa kanilang reliyon, hindi sila naligtas doon sa diablo, doon sa lipunan. So, yung salitang Grego na sinasabi ho dyan ay yung naiinganyo ho ba, naaakit, tulad ho noong baited hook. Ano ho ba yung baited hook? Yung biwas ho ba? Nauso dito kasi sa atin ngayon, yung mga modernong biwas. Dati, yung biwas lang talaga. Pero ngayon nauso. May mga korting puset, may korting isda, pero yung pinakadulo biwas, yung hook o pamangwit. So, ang ginagawa ho, sino ba ho? Kasi sa atin na nasa kapulungan, alam natin na yung diablo ang talagang nanunukso. Pero sa kabila ho nun, sa kabila ng alam na natin na yung diablo yung nanunukso, pero may nabibait pa rin meron pa rin siyang nahuhuk. Sa kabila ho nun, sa kabila na kilala na natin na yung diablo ay yung manunukso, ay natutukso pa rin. Hindi nyo ba napansin yan? Oo, alam na namin, Brad, na yung diablo, yan yung laman Alam na namin yan. Pero, hindi ba tayo nagtataka na bakit nahuhuk pa rin? Nahuhuk pa rin yung kapatid. Sa mga relihiyon, hindi nila alam. So, ibig sabihin, wala silang malay, walang kaalam-alam, nabibigla na lamang sila. Kaya kita ninyo pagka yung mga tao na halimbawa nakapatay, nakabaril, sabi nga nila, hindi sinasadya. Tingnan ninyo, pagdating doon sa punto na nagsisisi sila na bakit nila nagawa yung bagay na yun, nagdilim yung kanilang pag-iisip, hira. Bakit? Anong dahilan? Dahilan yung palang sarili rin.
Oo, yung sarili rin. Hindi nga lamang talaga nila na nalaman. Kaya nga sinasabi ko mga kapatid, o tayo na nasa kapulungan na, inihalimbawa ko na tayong nasa kapulungan. Alam na natin na yung Diablo, yan yung ating kaaway. Oo, sa mga reliyon, hindi nila alam yan. Kaya nga, sinisisi nila eh. Pagka nagkasala sila, sinisisi nila yung Diablo. Na kung hindi dahil dun sa Diablo, hindi sila nagkasala. Pero ang totoo, yung sarili, na, kasi nga hindi nila alam. Tayo na nakaalam na nga, na yung palang Diablo, yung Satanas, yung sinasabi nilang Lucifer, yan yung laman. Yan yung Diablo na binabanggit doon sa 3:15 ng Santiago, hindi ba? Sabi ko doon, babasahin ko. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Doon sa iba ho ay Diablo eh. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ng kaguluhan at lahat ng uring ng masamang gawa. Nakita niyo ba yan? Itsura ho yan ang pain. Ano sinasabi nga niya? Para, yan sabi niya, natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay saan? Sa kanyang sariling pagnanasa. Hindi ba totoo? Sariling pagnanasa. Yung dalawang pandiwang ito'y ginagamit sa paghuli, pag-akit ng mga hayop sa pagkabihan. Di ba tama? Kasi gumagawa yung mga nambibitag nung kaakit-akit eh. Di ba? Yung isda. Pero mo, ngayon makakahuli ka kahit wala ka nang, kasi nung una, bulate, uod. Ngayon, hindi na. Kahit wala ho yung mga uod na yan. Meron lang nabibili ngayon na itsura ho siya ng isda or anumang na nakakainganyo sa isda na kainin. So, pag kayang kinain mo, huli ka. Ganyan din yung ating laman. Marami ho tayong nakikita na kapag yan, bait, sinagpang mo, di man ho yun, huli ka. Hindi ho nakikita ito ng maraming mga tao. Lalong-lalo na ho doon sa mga nasa labas ng kapulungan. Kasi hindi naman nila alam na yung Diablo, yan yung laman eh. Di ba? Hindi nila alam yan. Na yung Diablo, yan yung laman. Sabi nga niya doon sa 3:13, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa, ipakita niyo ito sa pamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit, kung nag-ahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag nyo na yang ipagmalaki, huwag nyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi saan? Kundi sa makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Ang liwaliwag ng kasulatan. Pero sabi nga, yung laman kasi, pagka umiral ho kasi yung laman, nag-iitsapwera si Abay Yahweh. Basta umiral yung laman, nag-iitsapwera siya. Aliwaliwanag naman, nababasa naman, pero yun nga. So sabi nga, may posibilidad natin sisihin o nung iba yung kasalanan. At sinisisi nga nila ho yan eh. Di ba? Pero ang totoo, yun mismong ating sarili ang pinakamasamang kaaway. Sarili natin ho. Walang iba. Walang iba. Di ba sabi nga doon sa Santiago, pinanagan ho dito, sa 4, 1 hanggang 7. Saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban
sa inyong kalooban. O hindi na sa loob. Meron kayong minanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Anong dahilan? Kaya pumapatay kayo. Tingnan nyo yung mga krimen na nangyayari ngayon. Yan, yung mga sabungero. Anong dahilan? Bakit pinapatay nila yung bagay na yan? Yung mga tao. Walang pakundangan pumatay sila. Wala. Itsura lang yan ng hayop. Bakit? Anong dahilan? O, sabi ni Santiago saan ang gagaling ang inyong mga alitan pag-aaway? Hindi ba nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Meron kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Bilo mo ito, nasa loob na mismo ng kapulungan. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong alin? Kalayawan, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Letra por letra, letra por letra. Pero naiintindihan ba? Naunawaan ba? Hindi. So, kalaban mo si Abayawa kapag nasa laman ka. Diba? Kaya minsan sinasabi, mahirap pala dyan sa inyo, sa kapulungan, sa assembly. Daming bawal. Ito yun, kung ayaw mo talaga ng buhay na wala hanggan, di ba? Siyempre, susuwayin mo siya. Pero kung gusto mo naman ng buhay na wala hanggan, dahil itong buhay natin na ito, may lang. Who knows? Hindi natin alam. Hanggang kailan tayo tatagal sa mundong ito. Hindi ba? So yung kanyang sarili, ang totoong manunukso ay walang iba, hindi nasa labas, andun mismo sa loob. Sa loob ng katawan mismo ng tao. Ang sino nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay naging kaaway ng Diyos. Huwag niyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Yun. Ang espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno. Ayan sabi niya. Ng matinding pagnanasa. Biro mo yun, yung espiritu na nasa atin, matindi yung pagnanasa, na wag ko tayong malagay dun sa laman. Pero bakit nangyayari pa rin, mas matindi pala yung laman, kung tutuusin. Bakit? Nakapanaiki. Hindi ba? Liwa-liwanag ko niyan. Anong dapat gawin? Ano sabi ho dito? 7. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Tanong, nilabanan ba? Hindi. Kaya nga nasa kanila Kaya nga nasa tao yung dyablo dahil ayaw labanan. Di ba? Ayaw labanan. Sa iba. Kaya dito, ang liwa-liwanag sinasabi niya. Sabi niya dun sa 15. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan sa hustong gulang nagbubunga ng kamatayan. Itsura ito nung naglilihi. Binigyan ito ng halimbawa ni Pablo, yung salitang paglilihi. Di ba? Pero mo, pagka yung babae naglilihi, kinukonsid niya Pero mo, tagal siya na buwan, Kaya lang,
dapat ang ilalabas niya buhay. Hindi, ang ilalabas niya kamatayan. Tagal nasa kanya. Ulitin ko. Sabi niya, at ang pagnanasa kapag naitan na sa puso, naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan sa hustong gulang nagbubunga ng kamatayan. Ang tindi nito? Hindi ba? Oh? Parang itsura ho ito ng metaphor. Diba? Lumalaki yung bata, habang ipinaglili niya, lumalaki yun. Oh? Ano ba ang Santiago 1:18? Sa pagsasakatuparan ng kanyang kalooban ay pinanganak niya tayo sa magitan ng salita ng katotohanan upang tayo ay maging isang uri ng mga unang bunga ng kanyang mga nilalang. Ito ho yung kabaligtaran. Ang nangyari naman dito sa isa, nagsilang ng kasalanan. Ginamit ni Santiago ang pagkakatulad ng paglili at pagsilang ng tao upang ilarawan ng kasalanan. Ang pagnanais ay ipinaglihi kapag ang isang tao ay sumuko sa tukso na nagre-resulta sa kapanganakan ng kasalanan. Habang lumalaki ang kasalanan, ito sa huli ay humahantong sa paghatol ng Diyos sa kamatayan. At hindi, pero hindi naintindihan at naunawan ng marami. Kaya tuloy-tuloy lang sa pagkakasal. Tuloy-tuloy lang siya doon sa pagsalangsang sa kautusan ni Abraham. Yan, itsura, meron nyo, naging halimbawa ni Santiago. Totoo eh. Habang lumalaki siya, kaya lang, pag inilabas niya naman, kamatayan. Sa tao, pag inilabas niya, yung buhay. Hindi ba? Doon sa 16, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kalooban ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Pero lahat ng nakikita natin ngayon, kaloob ni Abay Hawa, yung tanglaw na nakikita natin sa araw, tanglaw sa dilim, sa gabi, pero kabutihan ni Abay Hawa sa tao. Pero hindi nakita ng marami yun. Yang araw, bituin, buwan, nanlikha niya. Hindi nakikita ng maraming tao yun. Walang nakikita sila. Alam niyo ba ang nakita nila? Yung buhay dito sa mundong ito. Yung buhay dito sa mundong ito. Nakatulad nung nangyari kay Adat kay Eva. Ano yun? Di ba doon sa Genesis, ang sabi doon sa 3, sa ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Ito yung nakikita ng tao, pero hindi nakita ng tao yung tanglaw na ginawa niya. Dagat, bundok, hindi nakita. Ang nakita, yung kagandahan na katulad ng nakita ni Eva. No? Ito ay totoo, mga kapatid. Sa pag-aasawa na, bakit? Bakit nakakakita tayo ng mga, ang babae bata, minsan 18, 19, ang lalaki umaabot na ng 60, may iba umaabot pa nga ng 70. Ano ba yun? Iniibig ba ng babae yung lalaki dahil sa mahal na mahal niya? Kasi meron mo, kukunti na lang ang itatagal nung 70 taon, di ba? Kukunti na lang, bakit ganon? 18 anyos, 20 anyos, umibig sa isang 70 anyos. Pag-ibig ko kaya talaga yun? O pag-ibig dun sa nakita niya na nasa lalaki? Tingnan natin dito sa paligid-ligid, artista,
matandang dihamak yung lalaki kaysa dun sa babae. Bakit? Anong dahilan? Doon sa nakita. Kaya ano sabi ni Juan dun sa unang Juan 2, ang sabi niya, huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. 16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman, ang masasamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, nananahan magpakailanman. Nawawala ho. Yung sanlibutan na nakikita natin ngayon, na kumbaga sa mata ng tao, magandang maganda, lumilipas yan. Ang nakita ng babae, kaya nagpakasal, yung singsing, yung gintong singsing na isusuot sa kanya, hindi yung kanyang aasawahin. Napunan nyo ba yun? O ngayon lang ninyo narinig? Kaya kita niyo, may marriage contract. Ano? May marriage contract. Anong dahilan? Walang tiwala yung lalaki sa babae. Walang tiwala yung babae sa lalaki. Kaya nga, marriage contract. Pagka namatay si lalaki, o lahat ng pag-aari, mapupunta kay babae. Vice versa. Asan yung salitang pag-ibig? Di ba? Napakalalim. Napakalalim mo. Nakita ninyo, reliyon. Sinasabi na dyan ni Juan, huwag niyong ibigin mga bagay na di sa sanlibutan. Di. Anong ginawa ng mga reliyon? Hindi baling makapanloko. Nakita nilang lupain, makabili, makapanloko. Basta meron silang magarang kapilya, meron silang magandang simbahan, meron silang mararangyang bahay, templo. Di ba? Ano nangyari? Ha? Ano sabi ni Santiago? Huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. Kaya pagka ang bawat isa sa atin na nasa kapulungan, hindi sinunod yung sinasabi ni Santiago, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bagyamang dilim dahil sa pagbabago. Yun sana makita, ano? Huwag kayong malinlang. Huwag kayong maligaw. Huwag kayong magkamali. Dapat hindi tayo magkamali at pagkatapos sisisihin si Abayawa sa halip na ang kanyang sarili dahil sa kanyang kasalanan. Pagsubok na ito. Pero hindi nakita yung sarili niya. Siya yung gumawa ng kasalanan. Di ba? Hindi siya sumunod sa kalooban ni Abayawa. Kaya nga, di ba sabi ko nga, ilang taon na ikaw ay nanonood, nakikinig sa The Assembly? Ilan? Sa panahon na yon, ano ang natutunan mo? Meron ka na bang natutunan? Meron bang nagbago sa buhay mo? Meron ba? Kaya ako, personal, dami kong natutunan sa kapulungan. Hanggang sa ngayon, patuloy na pinagkakalooban ni Abayawa ng mga magaganda, di ba? Malalalim na karunungan. Sa haba ho eh. O ganoon din dapat sana doon sa ating mga kapatiran na sa haba ng panahon na ikaw ay narito at nakinig, nanood, dapat mayroong pagbabago. Katulad niyan. O kaya nga sinasabi mo nga sa inyo, bakit sinabi ni Santiago na ganito? Ano sabi niya? Natutukso ang tao kapag siya nakakita,
na patatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim na sa puso ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan ay sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Alam niyo, napakaganda ng sinabi ni Abayawa doon sa 18. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Pero mo yun. Kaya lang, hindi na-appreciate ng mga kapatid. Anong dahilan? Anong dahilan? Bakit? Yan yung paksa natin. Yun yung dahilan eh. Kaya hindi nakikita nila. Ako kitang-kita ko. Pero pag nakita ko yung araw, yung buwan, yung bituin, yung mga nilikha niya rito, kitang-kita ko na talagang totoo. Yung aking ipinangangaral, totoo. Di ba? Sana, sabi ko nga, sana maramdaman din ng iba nating mga kapatid, yung naramdaman kong sigasig na mangaral, kahit sa anong paraan. Magpalipad ng reels, kahit sa anong paraan. Na buong araw maging produktibo. Di ba? Kasi pagka itong pangangaral na ito, halimbawa, katulad nitong pangangaral, at naging tamad ako, ano kaya ho yung aking ipangangaral? Di ba? Nakita niyo rin yun. Linggo-linggo nangangaral, pero yun at yun din. Pag-anib sa iglesia, kinakailangan umanib ka, kinakailangan magbigay ka. Linggo-linggo narinig na leon. Wala pagbabago, kaya kita niyo yung mga membro nila, meron mo magbabago? Wala. Nakikita ko nga inuman dito, inuman doon, bisyo rito, bisyo doon. Bakit? Wala namang ginawa patungkol sa banal na kasulatan Ngayon mga kapatid, loobin ang Abayawa. Sana, gano'n na lamang ang aking adhikain. At sabi nga na laging sana, na maging masigasig tayo. Araw-araw, hindi lamang, kasi yung iba may sigasig, baka pag oras lang ng pakikinig at panonood. Pero yung the rest, wala na. Di bukas na ulit. Hindi ho ako Kaya nga minsan may bangon ako alas 12 ng madaling araw. Hindi ko alam kung may nakapansin dito doon sa mga kapatid. Alas 2 ng madaling araw, nag-send pa ako ng reels. Ewan ko kung napansin nila. Ano ba natutulog pa. Hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog doon sa pinaiisip na Abayawa. Di ba? Sana maging masigasig bawat isa sa atin. No? Ayan. O yan mga kapatid sana may natutunan. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Dito ako sa kabila. Ayan. Babalikan ko lang po yung mga kapatid na nabasa ko na at saka yung hindi pa. Para hindi magkaroon ng doble-doble. Brad Fernando Pronevo Abellera. Ayan. Ngayon ko lang binasa ko yan. Sister Vivian Bando Mana. Gawal Jeloy Pritz. Siyempre, nangihinayang mo tayo doon sa panahon na totoo naman binibigyan natin ng panahon yung pakikinig, binibigyan natin ng time siya. Minsan nga, kahit na may ginagawa tayo, basta tayo makapakinig. O kaya naman, isinasabay dun sa ating ginagawa. Ayan. John Mercorsiga. Emiliano Mali, Kawil. Ayun yung sabi nga ay bingwit. Sister Chris Grisola, magandang hapon. Rosly Bando. Sister Maria Victoria Morales. Ayan. Brad Noli Tungkuan, Mel Umali.
Maria Victoria, paano yun bro? Hindi na tayo pwedeng makipagkaibigan sa nasa laman. Salamat po bro. Pwede naman ho, kaya lang iba na kasi ho yung ating lakad sa lakad nila. Oh. Ako nga ho, meron nagiging kabatian dyan sa aking ginagawang pang araw-araw na paglalakad. May kabatian ako. Pero hindi ba katulad noong ako ay nasa laman na maglalaan ako ng oras para sa kanila. Hindi ho. Pagkatapos ko, bumati ako ng bahagya, o di alis na rin ako. Hindi ako bumababad. Kasi wala akong alam na pwede namin pag-usapan eh. Oh. Kung meron man, siguro, halimbawa, 10 o 5 hanggang 10 minuto, pero ano na ho yun? Okay na ho yun. Di ba? Pwede naman. Kaya lang, wag mong gagawin yung ginagawa nila. Kaya nga hindi tayo pwedeng makipagkaibigan sa sanlibutan. Yung gawain nila, wag na natin gawin. Kung umiinom sila, wag na tayong uminom. Ngayon, kung halimbawa umiinom sila, nakikitumpo ka, ba't naandyan ka? Di ba? O yun. At least nasusunod natin si Abayo. Kasi, ang tao kasi, akala nila yung salitang balimbing sa politiko lang. Hindi ho. Individual. Ano yung salitang balimbing? Yung marami ho siyang mukha eh. Di ba? O yung sinasabi nila na ano yan, pwede sa lalaki, pwede rin sa babae. Chick boy, sabi nila. Yung pala, ang ibig pala sabihin nun, pwede sa lalaki, pwede rin sa babae. Sala ho. Merong kasarian na talagang para sa atin at merong kasarian para sa kanila. Hindi po pwede yung chick boy. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Ano yun? Ayan. Cecil Manyoso. Maria Victoria, kasi daw po bro, habang buhay, magpakasaya. Kasi pag namatay ang isang tao, hindi na nila makamta ng kasiyahan sa mundong ito. Tama ho, yan ang sinasabi nga ng laman. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kaisipan nila, pandito lang. Di ba? Maglasing tayo, mag-inom tayo, magpakasaya tayo. Kasi pagka namatay na, wala na. Tama ho yun. Yan ho ang kaisipan ng isang nasa laman. Iba ho kasi kaisipan kung meron kang espiritu. Bakit ako magpapakaligaya, maglalasing? Bakit? Ano ibig sabihin? Di hanggang dito ka na lang. Kung meron kang banal na espiritu, ba hindi dito ho? Meron pa tayong buhay bukod dito. Di ba? Yan ang dapat na nasa isip natin. Hindi yung katulad nung nasa laman. Pabayaan na natin silang nasa laman kung ganun ang kaisipan nila. Bibian Bandoman na maraming ganyan dito sa Israel dahil pera para makistay ng Israel. Mag-aasawa ng matanda dahil sa visa. Sabi nga, yan yung katotohanan. Hindi mo pwedeng itanggi yan. Yan ay yung katotohanan eh. Sa lahat ng aspeto. Kaya nga sinasabi ko kanina, bakit yung isang 20 anyos na babae ay umibig sa isang 70 anyos na lalaki? Anong dahilan? Pag-ibig ba? O dahil doon sa kayamanan nung lalaki? Masakit pakinggan, masakit marinig, pero yun yung totoo eh. Bakit? Kasi nasa laman. Di ba? Nasa laman. Kasi, pero mo 70 anyos, ugod-ugod na yan. Ikaw na yung magiging katulong ka. Hindi ka lang asawa, katulong, lahat na mapupunta sa iyo. Pag-aalagayin ganyan, di ba? Lagay, may pera, kukuha na lang ng katulong. Noritong kuha. Yan ang nangyari sa anak ko. Wala nang makuha ang malaking pera sa asawa, gusto na niyang maghiwalay sa anak ko. Natindihan na. Si Sir Loren Paulan, ano ito? Lolita Corsica, napansin ko po. Lori Calderon, maraming salamat po. Bayawa, yan din sa iyo din, Bro Eman, maraming salamat. Salamat din po.
Bibigyan bando man tulad ni Kristo nakihalo sa mga patutot pero hindi siya sumali sa kanila. Brad Ezekiel umali, yan, magandang hapon. So yan po, yan po na Abayawa bukas. Tuloy po natin yung ating panghuli. No? Hanggang sa makarating tayo sa ating paksa. Sana may natutunan. Siyempre, nagpapasalamat tayo kung mayroong natutunan. Pero mo, yung inihingi natin o dinadalangin natin na buksan yung pangunawa, nangyari. Kaya sana mayroong natutunan. No? Yun ang panalangin ko. Kasi malaking bagay yun na meron tayong matututunan. Ibig sabihin, hindi na wala ng saysay yung ating ginagawang pangaral. Di ba? Pero nyo, hindi lamang dito ang ginagawa nating pangaral. Kanina alam nyo ba yung aking, nilagay natin sa YouTube? Ilang oras ko kung ginawa yun. Pero 19 na minuto lang panunuorin. Pero yan ay oras. Akala nung marami, yung paggawa ng ganyan video ay madali lang. Hindi babalikan mo, baka mamaya meron kang nasalita, hindi angkop dun sa sinasabi ng malalakas na bata. Babalikan mo, ilang beses mong uulit-ulitin yan. Oras ang ginugugol. Hindi napapansin ng marami yun. Pero panonoorin lang, ilan? Minsan, katulad yan, medyo mababa yan, 14 na minuto yata ako yan. Pero oras ang ginugol. 2 hanggang 3 oras, yung pag-i-edit lang mo yan. Tanongin nyo yung mga kapatid natin nag-i-edit. Yung mga nagpapalipad ng reels, matagal mo yan. Maria Victoria, buhay po ang salita ni Abayawa sa puso at kaisipan natin. Salamat kay Abayawa. Carlo Rol, purihin, pasalamatan ka po muli, Abayawa, sa panibagong kaalaman sa atong ito. Salamat din sa iyo, bro. Eman, sa patuloy na pangaral mula kay Abayawa. Salamat. Muli ang papuri at pasalamat, tangi lamang kay Abayawa. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan ng paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain, higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw, man o gabi na ating pong nilalagay sa mundo ito. Muli maraming pong salamat sa magandang hapon po sa ating lahat.